Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga lang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga sa ating lahat. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa atin na kahit anuman ang dumating na unhos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man o humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso, o ng mga takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya, sa ating morning devotion, ngayong umaga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Hub, Kabanata 37, talatang 5 hanggang 7. Ito ang sinasabi. Ang Diyos ay kumukulog na kagilagilalas ng Kaniyang tinig. Dakilang mga bagay na ginawa niya na hindi natin matalastas. Sapagkat sinabi niya sa niebe, lumagpak ka sa lupa, gayon din sa ambon at sa bugso ng Kaniyang malakas na ulan. Tinatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na Kaniyang nilalang. Pinagpalo na po tayo sa pagkabasa at pagkaninig ng Kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba
sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa muling mong pagising sa amin ngayong umaga upang kami ay magpatuloy sa aming mga gawain. Aming mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagtatanggol sa amin sa gitna ng mga nagdaang bagyo. Sa kabila ng lakas ng hangin, ulang walang tigil at panganib na aming kinaharap, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa iyong mga kamay na nagprotekta sa aming mga tahanan, sa aming mga mahal sa buhay at sa aming komunidad. Salamat sa lakas ng loob at pag-asa na patuloy mong ibinubuhos sa amin kahit sa gitna ng unos. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming kanlungan at matibay na muog sa oras ng kaguluhan. Panginoong Hesus, salamat din sa mga taong ginamit mong kasangkapan upang tumulong sa nangangailangan, sa mga kapatid na nag-abot ng tulong, sa mga manggagawa at tagapagligtas, sa mga leader na gumabay at sa mga pusong nagbigay kahit sa sariling kakulangan. Sa pamagitan nila, nakita namin ang iyong pag-ibig na buhay at kumikilos. Ngayon, O Diyos, kami ay muling nanalangin, patuloy mo kaming pag-ingatan at gabayan. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa tuwing darating ang unos sa aming buhay, pisikal man o espiritual, lagi naming maalala na ikaw ang aming sandigan. Turuan mo kaming magpasalamat, hindi lamang sa katahimikan, kundi maging sa mga bagyong aming nalampasan, sapagkat sa bawat pagsubok, mas lalo naming nakikilala ang iyong katapatan. Ito ang aming taos-pusong pasasalamat sa panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Aming mapagmahal at mahabaging Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Ikaw ang dakilang manggagamot, ang pinagmulan ng kalakasan at kagalingan. Inialay namin sa iyo, O Panginoon, ang aming mga igsoon, kaibigan at mahal sa buhay na sa kasulukuyan dumaranas ng karamdaman, pisikal man, emotional o espiritual. Dalangin namin ang iyong anak na nasa banig ng karamdaman na patuloy na kalakasan dahil sa kanilang karamdaman. Hinihiling namin, O Diyos, na ipagkaloob mo sa kanila ang iyong mapagpalang kamay na nagpapagaling. Hipuin mo sila ng iyong kapangyarihan at palitan ang kanilang sakit ng kapanatagan, takot ng pag-asa at panghihina ng bagong lakas. Panginoon, bigyan mo rin ka ng karunungan at malasakit ang mga doktor, ang mga nurse at lahat ng naglilingkod sa larangan ng pagpapagaling. Naway maging kasangkapan sila ng iyong awa at biyaya. Turuan mo kaming lahat na magtiwala
sa iyong kalooban na sa kabila ng sakit may pag-asa at sa gitna ng paghihirap may layunin at sa bawat luha may tagumpay na hatid ng iyong pag-ibig. Lumalapit kami sa iyo, Diyos, na may buong pananampalataya na walang imposible sa iyo. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga may karamdaman ayon sa iyong dakilang kabutihan at kalooban. Itinataas din namin ang aming mga kaibigan na nasa mga bilangguan. Naway ingatan mo sila at hipuin mo ang kanilang mga puso upang sila, O Diyos, ay kilalanin ka bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Aming mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ngayon, dala ang aming mga pasanin at kabigatan sa buhay. Ikaw ang aming sandigan sa oras ng panghihina at tanging sa iyo namin natatagpuan ang tunay na kapahingahan. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang lahat ng taong dumaranas ng matinding hirap, ang mga nawala ng trabaho, ang mga nawala ng mga tahanan, ang mga may suliranin sa pamilya, ang mga pinanghihinaan ng loob, at ang mga nawawalan ng pag-asa. Naway ipadama mo sa kanila ang iyong presensya at pag-ibig na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng bagyo ng buhay. Bigyan mo sila, O Diyos, ng lakas upang magpatuloy ng karunungan, upang makagawa ng tamang desisyon at ng tamang tapang upang harapin ang bawat mga pagsubok. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, O Diyos, kahit hindi namin nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Panginoon, paalalahanan mo kami na sa bawat hirap, ikaw ay laging kasama. Hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man. Sa iyo namin isinusuko ang lahat ng aming alalahanin, sapagkat alam naming ikaw ang nagbibigay ng pag-asa at bagong simula. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan at walang hanggang pagmamahal. Aming mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong makapag-aral. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga estudyante, ang aming mga puso at isipan. Naway bigyan mo kami ng talino, sipag at disiplina upang maunawaan at makamit ang tama ang aming mga natutunan. Panginoon, tulungan mo kaming maging mabubuting halimbawa sa aming kapwa, maging masunurin sa aming mga guro at magkaroon ng malasakit sa aming mga kaklase. Sa oras ng pagod at panghihina, palakasin mo kami. Sa oras ng pagkalito, liwanagan mo ang aming isipan. Gamitin mo po kami bilang instrumento ng kabutihan at pag-asa sa aming paaralan at sa aming komunidad. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Diyos na tagapagligtas. Amen at amen. Ang ating pamagat ngayong umaga ay ang mga bagyo, paalala o disiplina ng Diyos. Ang bagyo ay bahagi ng ating mga buhay. Hindi lamang sa panahon ng kalikasan, kundi pati sa ating spiritual na paglalakbay. Sa bawat unos na dumarating, may gustong ipabatid ang Diyos. Kaya't magandang tanongin natin, ang mga bagyo ba ay paalala
o disiplina ng Diyos. Ang bagyo bilang paalala. Kapag dumarating ang mga bagyo, ito ay paalala na ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Madalas tayong maging abala sa buhay, sa ating mga trabaho, sa ating pag-aaral, o sa mga bagay na pansamantala. Nakakalimutan natin minsan na ang ating kaligtasan, kapayapaan, at lakas ay nagmumula lamang sa Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng mga unos, pinapaalala ng Diyos kung sino siya, kung sino tayo. Tulad ng sinabi sa Job 37, talatang 5 hanggang 7. Sa pamagitan ng kulog, nagsasalita ang Diyos, kahanga-hanga ang mga gawa ng kanyang kamay. Kapag may bagyo, napipilitan tayong huminto, di ba? Kasi nandoon tayo sa tahanan natin sa bahay eh. So napipilitan tayong huminto na manalangin at umasa muli sa Diyos. Sa mga sandaling tila wala na tayong kontrol, doon niya ipinapakita na siya lamang ang tunay na matatag na kanlungan. Ang mga bagyo sa buhay ay maaaring paalala na tayo ay dapat magbalik loob, manumbalik sa pananampalataya at muling magtiwala sa kanyang kabutihan. Ang bagyo bilang disiplina. Ngunit minsan, ang bagyo ay hindi lamang paalala. Ito rin ay disiplina ng Diyos. So, ang disiplina ay hindi parusa, mga igsoon ko, kundi pagmamahal na nagtutuwid sa bawat isa sa atin. Ayon sa Hebreo 12:6, sapagkat dinisiplina ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinarurusahan ang bawat tinatanggap niyang anak. So ang Diyos ay tulad ng isang mapagmahal na magulang na ayaw tayong manatili sa maling landas. Kapag tayo'y nagkakamali, ginagamit niya minsan ang mga pagsubok upang itama ang ating puso at ituwid ang ating direksyon. Ang disiplina ay hindi madali, mga igsoon ko kay Kristo. Minsan ito'y masakit. Pero ito ay nagbubunga ng katuwiran at lakas ng loob. Tulad ng mga alagad na nakaranas ng bagyo sa lawa. Tinuruan sila ni Jesus na huwag matakot sapagkat siya ay laging naroon. Minsan hinahayaan niya tayong maranasan ang bagyo. Hindi upang tayo'y pabayaan, kundi upang patatagin ang ating pananampalataya. Ang layunin ng mga bagyo, kaya't ang mga bagyo, paalala man o disiplina, ay may isang layunin at tayo'y may mas lalong mapalapit sa Diyos. Sa mga unos, nasusubok ang ating pananampalataya. Sa mga luha, tumitibay ang ating pag-asa. At sa mga pagkadapa,
Natututo tayo muling bumangon na kasama ang Panginoong Hesukristo. So ang tunay na tanong ay hindi kung bakit dumating ang bagyo, kundi ano? No? Ano ang itinuturo sa akin ng Diyos sa pamagitan nito? Kung paalala man ito, tanggapin natin na mas may gustong baguhin ang Diyos sa ating pananaw. Kung disiplina naman, yakapin natin ito bilang tanda ng kanyang pag-ibig at pagtutuwid. Ito ang hamon sa atin, mga igsoon. Sa bawat hampas ng hangin at bawat buhos ng ulan, tandaan natin, ang Diyos ay naroon. Hindi upang sirain tayo, kundi upang ihanda tayo sa mas matatag na pananampalataya. Ayon sa awit 46, talata 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklulo sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa mga bagyong aming pinagdaanan at pagdadaanan pa. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig sa gitna ng unos. Kung ito man ay paalala o disiplina, tulungan mo kaming tanggapin ito ng may pananampalataya at pagtitiwala. Sa iyo kami umaasa, sa iyo kami lumalako. Panginoon, pagpalain mo po ang mga anak mong patuloy na nakikinig at gumagawa ng iyong mga salita. Ingatan mo sila, Panginoon. Saan man sila naroon, anuman ang kanilang ginagawa, ingatan mo sila at pagpalain. Tulungan mo sila, O Diyos, sa lahat ng kanilang pinapasan upang ang iyong pangalan ang siyang itataas. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.